pa rin pinag-aaralan ng Department of Budget and Management kung magkano ang dapat na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Kasabay niyan, pabibilisin na raw ang proseso ng government procurement. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mas mapapabilis na ang pagbili ng pamahalaan o yung tinatawag na government procurement sa pamamagitan na yan ang ilulunsad na e-marketplace sa Hulyo. Ayon sa Department of Budget and Management, kapag naging digitalized na, 3 hanggang 1 linggo na lang ang magiging proseso ng government procurement, kumpara yan sa kasalukuyang 26 to 136 days. You have products already in the system, then the government procuring entities will have to select from those products and then already make an order. No, right there and then. Based, of course, in their analysis of what is what are the requirements that they need, and then, of course, if those goods will address those requirements. So, in one day, pwede ho kayo makaprocure. Ano po? So, of course, delivery is another matter. Perhaps 2 or 3 days more, but shorter than 36 or 26 or 136 calendar days. May mga parameters daw na ilalatag para sa mga kumpanyang sasali sa platform. Kabilang dyan yung pagtitiyak na may sapat silang supply at nakakapag-deliver sa tamang oras. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon din daw ng transparency at maiiwasan ang pagbili ng mga di maayos na produkto. Meron pong ganong klaseng feature yung ating website na yung para po makita ng mga tao kung gaano ka-transparent. Not just po yung mga products lang, no? Pati yung buong procurement process kung pwede po makita ng mga tao. Yung clients po, then meron din po kasi itong system niya, merong data analytics na feature. Yeah. So doon po sa data analytics, doon po makaka-capture natin lahat ng mga positive at saka negative ng mga items po. So pwede po natin ilabas yan. Target ng pamahalaan na magamit ang e-marketplace sa lahat ng ahensya ng gobyerno maging sa mga local government units. Kasabay niyan, pinag-aaralan naman daw ng DBM ang panawagang wage hike o taas sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Kailan lang kumuha ng third party na kumpanya para tingnan kung magkano ang increase na posibleng ibigay. Maalala nyo po, we provided 40 million pesos to GCG para po kumuha ng third party to study po kung ano yung amount, anong klaseng increase ang pwede natin ibigay at saka kung gaano po kalaki yung increase na ibibigay natin. So hopefully po, nagbigay na po sila ng midterm report. Hopefully by June, we'll have the final report po. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.